Hello, what's up mga idol and welcome back to my YouTube channel. Sa video natin ngayon ay magkakabit tayo ng bore, bagong bore. Ayan, Miyusul I-125. Mga idol, kung gusto nyo bumili ng bore ng Miyusul I-125, ilalagay ko sa comment section ang kanyang link para makabili kayo. So, nandoon yung ating store para makabili kayo. Kumpleto na yan at garantisadong maganda. So dito mga idol, ikakabit natin ang dowel pin. Pagkatapos natin malagayan ng base gasket, ilagay ang dowel pin na dalawa. Ikabit na rin natin ang kanyang piston ring, piston. Ayan. Bago natin ilagay ang kanyang bagong bore. So maganda to mga idol, matibay. So yan, tangkilikin nyo na lang mga idol. At sa mga hindi pa nakakapanood sa aking mga short video sa ating YouTube channel, ayan, nandun din yung mga link ng mga parts para bumili kayo ng ating product, affiliate product mga idol. So ayan, dito mga idol, nakabit na natin ang kanyang bore. Okay, at ipapakita ko sa inyo kung paano na i-timing yan mga idol. Top dead center, TDC. Ayan mga idol. Okay, dito mga idol ang kanyang TDC, top dead center. Yan ang kanyang timing line at timing mark sa flywheel at saka sa chassis. So at dito rin mga idol, makikita natin yung kanyang piston position ay nasa taas. At dito mga idol, ikakabit natin ang kanyang camshaft. Pagkatapos ng camshaft, ilalagay natin yung kanyang valve spring mga idol, dalawang valve spring, dahil nakabit na natin ang kanyang valvula at may valve seal na rin yan. Sunod natin ilalagay dyan mga idol yung kanyang rocker arm. So sunod-sunod na yan mga idol. So yan, sa mga gustong bumili ng rocker arm, nandyan din sa comment section ang kanyang store para makabili kayo na legit. So dito mga idol, ganito lang magkabit ng valve lock basic gamit ang T-wrench at isang tila. Yan, o basahan. So ganito lang magmano-mano. Yun o. So ayan mga idol, matatapos na rin to. Okay, nandyan na yung kanyang rocker arm. Sunod natin nilagay mga idol yung kanyang camshaft lock para hindi lumabas. Okay, gamit ang Allen wrench, higpitan ito ng maayos para hindi tayo bitawan katulad ng ex mo na bumitaw. Okay mga idol, higpit ng maayos. Okay, nandito na tayo sa paglagay ng kanyang cylinder. Okay, sa paglagay ng cylinder mga idol, dahan-dahan lang ang pagpasok, baka maputol natin yung kanyang chin guide. Baklas na naman ulit tayo. So yan, dito mga idol, ilalagay na natin yung kanyang tornilyo na 4 gamit ang 12mm na tools. Yan mga idol. At lagyan ng dalawang Allen bolt.
So dito gamitan natin ng impact wrench para sure ang higpit. So yan dito mga idol, pagkatapos may timing, ikabit naman natin yung kanyang tensioner. So yan, pagkatapos malagyan ng tensioner, higpitan gamit ang 8mm na bolt. So dito mga idol, i-adjust natin yung kanyang screw bolt doon sa loob para hindi tayo mahirapan maghigpit ng kanyang tensioner. So ito dito mga idol, patapos na yan. At bubuuin na natin, ilalagay na natin sa kanyang chassis. Okay, testing na natin kung okay na o aandar ba. Huwag mo kalimutan lagyan ng rubber yung kanyang tensioner, mahalaga yan. At dito mga idol, lagyan natin ng takip ang kanyang cylinder head. Ilagay natin ang cylinder head cap at tornilyo natin gamit ang 10mm. Okay. So yan, pagkatapos mahigpitan ang takip mga idol, ikakabit na natin sa chassis para paandarin mga lodi. So ayan, tara. Ayan, pagkatapos nga natin mabuo ang makina, ikinabit naman natin para mapaandar at masubukan kung aandar nga o ano ang magiging reaction niya mga idol. So hindi pa natin kinabitan yan ng tambutso para ma-testing natin ng maayos. At dito ipa-finalize natin at paandarin na. Surprise!